Dear Miss Callie, sa pagpapatuloy po ng ating kwento, nagulat ako nang bisitahin ako ni Myrna sa bago kong trabaho sa kantin. Nakangiti ito na para bang may nais ibalita na ikakatuwa ko. Nagkita kami pagkatapos ng trabaho. Myrna, paano mo nalaman na dito na ako nagtatrabaho? Gulat na tanong ko. Madali lang naman hanapin eh. At ako pa ba? Hindi mo alam dati akong detective. Biro pa nito sabay tawa. Puro ka talaga kalokohan. Kumusta ka naman? Tanong ko para maiba ang usapan. Heto, maganda pa din. Pero wala na ako sa talyer. Pinalayas na ako ng gaga kong ate. At pinagbintangan pa ako na tinatago daw kita. Pero wag kang mag-alala. Hindi ka na niya guguluhin pa. Wika nito. Huminga muna ako ng malalim bago nagsalita. Mabuti naman at natauhan na siya. Hindi ko na kasi gustong lokohin ang asawa niya eh. Mabait si Kuya Celso kaya naman nakukonsensya ako. Alam mo bang inabutan niya ako ng dolyar pag uwi niya? Pasasalamat raw niya sa serbisyo ko. Kaya nahiya ako at pinutol ko ng namamagitan sa amin ng ate Minda mo. Sus, pinutol ba talaga? Pero tama yan. Alam mo ba, mas okay ngang umalis ka eh. Kasi para magbago nga siya. Alam mo ba kung bakit walang nagtatagal na boy sa talyer? Napag-alaman ko, nakatulad mo, ganun din ang ginagawa niya. Kwento ni Myrna at hindi ako makapaniwala na ganun katindi si Minda. Maiba tayo, bakit ka ba nandito? Hindi ka na lang nakipagkita sa boyfriend mo? Tanong ko. Cool off kami eh. Nahuli ko ng bababae na naman. Sagot ni Myrna. Hindi ko alam kung bakit niyakap ko siya. Aaminin ko, Miss Callie. Namiss ko si Myrna. Hindi ko inasahan na magkikita pa kami ulit. At ang pagtatagpong yun, ang muling magpapabago ng desisyon. Hindi ko namalayan na nasa kumunoy na naman ako. Alam kong may boyfriend to at malapit ng ikasal. Kahit may nararamdaman ako para sa kanya, ay hindi maaari, gayong may nagmamay-ari na rin dito. Pero sadyang ang puso ay hindi naman natuturuan. May mga bagay na kailangang harapin. Napadalas ang pagkikita namin ni Myrna. At sa bawat pagkikita namin, talagang di mawawala na may mangyari. Naging opisyal din ang relasyon namin. Plano na rin namang hiwalayan ni Myrna ang kanyang boyfriend. Pero kapag sinasabi niya iyon, hindi naman nangyayari. Tinanggap ko na isang kabit na lang talaga ang papel ko sa mundo. Tagapunan ng kakulangan ng mga partner nila. Hindi ko sukat akalain na ganito ang sasapitin ko sa pag-alis ko ng Negros. Trabaho lang sana talaga ang pinunta ko. Kaso'y naipit ako sa makamundong gawain. Kapag wala si Myrna sa kantina ko naglalagi at uuwi na lang ng bahay kapag kasama ko siya. Kapag uuwi siya, tsaka ako uuwi rin. Pwede naman kasi matulog sa kantina dahil may mga kwarto-kwarto na nilaan para sa aming mga staff. Mabait ang amo ko. Biyuda naman ito. Siya si Madam Vicky. Hindi niya tunay na pangalan. 40 anyos. Wala itong anak kaya naging anak-anakan na niya ako. Lahat ng sahod ko ay hinahati ko na rin. Napag-isip-isip ko na baka pwede pa akong makapag-aral. Pero hindi pa naman sa ngayon. Siguro kung makauwi na ako ng Negros, doon ko babalakin. Sabado ngayon at hindi ko akalain na uuwi si Myrna ng puro pasa sa braso. Ano yan? Saan ang galing yan? Galit na tanong ko. Wala. Bumangga lang ako sa kung saan kanina. Deny na sagot niya, pero malakas ang kutob ko na hindi siya nabangga sa kung saan lamang. Alam kong nagsisinungaling sa akin si Myrna. Pero hinayaan ko na lang siya dahil wala naman siyang balak na aminin sa akin ang totoo. Ngayong gabi, pinasaya ko na lamang siya. Tonyo, hindi ka pa rin talaga nagbabago. Pagdating sa ganito, ikaw pa rin talaga ang pinaka-the best. Wika nito na nakapikit ang mga mata.
Ginawa ko ang lahat ng gabing yun para mapasaya siya at malimutan niya ang siraulo niyang boyfriend. Akala ko mabait yun. Yun pala nasa loob din ng kulo. Mapanakit sa babaeng wala namang kalaban-laban sa kanya. Hindi ko pinaramdam kay Myrna na para usan lang siya, kundi isang babaeng ginagalang at sinasamba. Ilang araw din kaming magkasama sa bahay na para kaming mag-asawa na dalawa. Pero tanggap ko naman na panandalian lang ang lahat sa aming dalawa at alam kong babalik rin siya kay Arnold. Mag-isa na naman ako sa bahay. Kaya bukas na bukas rin pagpasok ko sa kantin, doon muna ako mag-stay. Kinaumagahan, wala si Madam Vicky at kami-kami lang ang tao sa kantin. Bulong-bulungan rin ang bawal na relasyon nito sa isang staff. At ako mismo ay hindi makapaniwala na nagagawa ni Ate Vicky ang mga ganong bagay, kaya pinagtanggol ko siya sa mga chismosa. Hoy, magtigil-tigil nga kayo kakachismis sa amo natin. Magtrabaho na lang tayo. Saway ko kasi hindi ko gusto ang sinasabi nila dahil mabait naman talaga ang amo namin. Sus, Tonyo, ako'y tigil-tigilan mo nga dyan. Wala kang alam no. Bago ka lang. At mabuti nga hindi ikaw ang natipuhan ni Madam Vicky. Wika ng isang staff na kasama ko rin. Ewan ko sa inyo. Wika ko sabay alis. Ayoko nang makisama pa sa mga kwentuhan nila. Para sa akin, hindi ganong klase ng tao si Ma'am Vicky. Lumipas pa ang gabi at magsasara na ang kantin. Ako na lang ang naiwan dahil nagmamadali na ang iba. Tonyo, ikaw na bahala ha. Kailangan ko nang umuwi sa bahay. Hinahanap ako ng mga anak ko. Wika ni Ate Belle. Isa siya sa matagal na sa kantin. Sige ho Ate Belle, ako nang bahala. Tugon ko naman. Habang nagsasara na ako ng kantin, nakita ko na pumarada ang sasakyan ni Ma'am Vicky. At mula doon, lumabas si Billy. Ang isa nga naming kasama pero personal driver siya ni Madam Vicky. Nakita ko na hinalikan niya ang amo ko sa labi. Kaya doon ko na kumpirma na tama nga ang mga chismis. Hindi ko talaga lubos akalain na isa rin pala si Ma'am Vicky sa mga matronang hanap ay batang-bata. Nagsara agad ako ng kantin nang mabilis dahil ayokong makita nila ako. Buong gabi sa kwarto, iniisip ko ang nakita ko. Inabot na nga ako ng madaling araw sa kakaisip. Kinabukasan, maagang nagising si Madam Vicky at binati niya ako. Gusto ko sanang umiwas, kaso baka magtaka siya. Kaya nagkibit balikat na lamang ako. Good morning, Tonyo. Mabuti naman maaga kang nagising at may makakasama ako sa palengking mamili ng paninda. Wika nito sabay haplos sa balikat ko. Bagay na kinasiwa ko. Umiwas ako ng palihim. Pero hindi ko pinahalata na umiiwas ako sa kanya. Sige ho Madam Vicky. Tatapusin ko lang tong mga ginagawa ko. Ani ko. Okay. Pagkatapos mo na lang dyan, ha? Aniya at umalis na. Nakahinga ko ng maluwag nang umalis siya sa harapan ko. Nang umalis siya, binagalan ko ang pagkilos dahil ayokong sumama sa kanya sa palengke. Gusto kong umiwas dahil kilala ko ang sarili ko. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana talaga. Hindi ko gusto pero kailangan. Hindi ko akalain na tiyahin ng asawa ni Minda si Madam Vicky. Nagulat ako nang dumalaw si Minda doon. Gusto kong magtago. Pero huli na, nakita na niya ako. Nakita ko ang blankong ekspresyon ng mukha nito. Pero hindi naman siya nag-iskandalo man lang. Nang sumapit ang gabi at magpapaalam na ito, pasimpleng sumenyas ito sa akin. Sa takot na manggulo siya, sumunod ako. Nandito ka pala, kumusta ka? Tanong nito. Maski man ako'y nagtataka kung bakit tila ang mabangis na tigre noon ay biglang naging maamong tupa. Okay naman, eto nagtatrabaho. Salamat at hindi niya ako pinatapos. Okay lang, tama lang naman ang ginawa mo. Pasensya na din at nadamay ka pa. Maiba tayo, nagkikita pa ba kayo ng kapatid kong si Myrna? Tanong niya at nag-aalangan ako
kung sasabihin ko ba sa kanya ang totoo. Pero sa huli naisip ko na wag na lang sabihin at baka magkagulo na naman silang magkapatid. Hindi na eh. Simula kasi nung umalis ako sa poder nyo, wala na akong naging balita pa. Kayo ba, kumusta? Balik na tanong ko. Ako? Maayos naman. Magkasama na kami ng asawa ko. Hindi na nag-abroad pa si Celso. Masaya na kaming magkatuwang sa pag-aasikaso ng talyer. Sinolo ko na rin ang pagmamanage ng talyer. At si Mirna binayaran ko na lang siya. Anya. Natuwa naman ako sa balitang narinig ko. At medyo lumawag ang paghinga ko. Kanina kasi, takot na takot akong baka mabisto kami ni Madam Vicky. Mabuti naman at maayos ng buhay mo. Huwag ka na sana ulit magkakamali. Paalala ko. Oo naman. At isa pa'y aral na rin sa akin yon. Alam mo bang matagal ka nang hinahanap ng asawa ko? Gusto niya kasi ang serbisyo mo. Pero sabi ko nga, mahirap hanapin ang ayaw magpahanap. Hindi ko naman lubos sa kalain na dito pa tayo magkikita sa kantin ni Tita Vicky. Tugon niya. Kahit ako naman ay nagulat rin talaga, Miss Callie. Napaka-small word lang. Pero naisip ko rin naman kung hindi ako dito napadpad, baka hindi kami nagkita ni Minda at nagkapatawaran. Basta mag-iingat ka palagi at huwag nang matukso pa. Biro ko, sabay tawa niya at nagpaalam na rin siya ng gabing yon. At ako, naiiwang masaya dahil nabawasan na ang bigat na nararamdaman ko. Alam ko naman na malaki rin ang naging kasalanan ko sa buhay ni Maminda. Ginamit ko siya sa pansariling interes ko at marami pang iba, kaya naman nagpapasalamat ako na nagkita kaming muli. Isang linggo ang nakakaraan, bumalik si Mirna. Hindi ko na nakwento na nagkita kami ng ate Minda niya. As usual, kumustahan at nauuwi sa makamundong gawain. Pero kita pa rin sa mukha nito ang lungkot. Bakit? Tanong ko habang nakahiga siya sa braso ko. Hinalikan ko ang buhok niya noon. Wala naman, namiss lang kita. Kung ako lang masusunod talaga at hindi ang parents ko. Gusto ko nang hiwalayan si Arnold. Ayoko nang masaktan ng paulit-ulit. Naiiyak na kwento niya. At habang ako naman ay nakikinig sa mga hinaing niya. Bakit nga ba sinusunod mong gusto nila? Matanda ka na, Mirna, at kaya mo naman ang magdesisyon para sa sarili mo. Wika ako at gusto ko sanang matauhan siya na mali talaga ang ginagawa niya. Hindi ko rin alam eh. Basta ang alam ko, lumaki akong sumusunod lagi sa mga magulang ko. Sagot niya. Pero mali naman na paulit-ulit kang saktan. Alam ba nila yan? Yung mga pasamo. Alam ko yan. Huwag mo nang itago sa akin. Siyempre hindi. At kung malaman man nila, hindi rin naman sila papayag na hiwalayin ko yung hayop na yon. Naiiyak na wika niya. Natapos ang gabi namin na puro kwentuhan na lang. Hanggang sa makaramdam na rin kami ng antok dahil sa pagod. Umalis si Mirna. Pero hindi ko lubos akalain na yun na pala ang huli naming pagkikita. Nabalitaan ko na lang kasi na ikakasal na siya, kaya naman hinayaan ko na lang din. Tuloy ang buhay hanggang sa naisipan kong umuwi na ng Negros dahil may sapat na rin naman akong ipon. Nagpaalam ako ng maayos kay Madam Vicky. Ayaw pa sana niya akong payagan pero sa huli, pumayag na rin naman. Nakauwi ako ng Negros ng buo. Masayang masaya ang mga kapatid ko. Gamit ang perang naipon ko, ay sinimulan ko sa pagbili ng lupa at agad ko itong tinaniman ng saging, mangga at mga pinya, mga pambenta lang sa bayan. Makalipas ang ilang taon, nakapundar naman ako ng bahay at 2 sasakyan, isang sedan at L300 na pangbiyahe, at lumawig na ang lupain ko at ang sakahan ko. Si Nene naman, nakagraduate na ng nursing at pa-college naman ang 2 pa. At ang bunso ay high school at sa bahay na sila nanirahan. Habang ako ay pumasok sa agricultural at nakapasa.
Isa na rin akong kolehiyo at pag-graduate na rin awa ng Panginoon. Buong akala ko, wala na akong pag-asa pero ang totoo pala, habang may buhay, may pag-asa tayong baguhin ang ating mga buhay. Natutuwa ako dahil dalawa na kaming graduate ni Nene at nakakatulong na nga kami sa bayan namin. Nakilala na rin ang mga produktong gawa ko mismo. May pagawaan ako ng mga chips at dried fruit banana, mango at pinya. Lumakas ang kita at mas napalago ko pa nga ang negosyo. May mga tauhan na rin ako sa sakahan. Nagulat na lang ako isang araw. May bisita akong dumating mula daw sa Maynila. Wala ako sa bahay at nasa sakahan ako. May nagsabi lang sa akin kaya napauwi ako ng bahay noon. Pagpasok ko, mukha ni Mirna ang bumungad sa akin at isang bata na sa tansya ko ay magtatatlong taong gulang kung di ako nagkakamali. Mirna, anong ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Tanong ko na nagtataka. Paano di kita mahanap? Nakalagay ang address mo sa biodata mo nung nag-apply ka sa Talier. Sagot niya. Oo nga pala no. Teka, kumain na ba kayo? May anak ka na pala? Tanong ko. Gusto kong masaktan dahil may anak na siya at asawa. Talagang pinakasalan niya talagang siraulo na yun. Anak natin. Anya. Natigilan pa nga ako sa sinabi niya. Anak natin? Paano? Bakit ngayon mo lang sinabi? Sunod-sunod na tanong ko. At hindi ko alam kung nagsasabi ba siya ng totoo. Oo, anak natin. Hindi natuloy ang kasal kasi nalaman nila na buntis na ako. Tinakwil ako ng mga magulang ko, kaya nagpakalayo-layo ako. Nahiya ako sa iyo At ayoko na rin nun makadagdag pa sa problema mo. At nung bumalik ako sa kantin naman, sabi ni Tita Vicky umalis ka na raw. Kaya ayun, mag-isa ko na lang tinaguyod tong anak natin. Mahabang paliwanag niya. Papa, singit ng anak ko at yumakap sa akin. Nang titigan ko siya, hawig rin naman pala kami sa malapitan. Wala namang duda na anak ko ang bata. Anong plano mo? Kung gusto mong panagutan ko ang anak ko sa'yo, pwede naman. Susustentuhan ko rin siya. Wika ko. Sustento lang? Hindi ba pwedeng pati ako panagutan mo rin? Pakasalan mo ako? Tanong ni Mirna. Hindi agad ako nakasagot dahil sa totoo lang hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Nabigla rin kasi ako sa lahat ng nalaman ko ngayong araw ng sabay-sabay. Paano ko ba ipapasok sa isipan ko ang kondisyon niya? Aaminin ko, mahal ko naman si Mirna at hanggang ngayon, mahal ko talaga siya. Pero sapat na ba yun na dahilan para magpakasal kami? Hindi naman sa ayaw ko siyang pakasalan. Gusto ko lang makasiguro sa magiging desisyon ko at ayoko rin namang magsisi sa bandang huli. Mirna, sa totoo lang hindi ko alam ang isasagot ko. Pwede bang pag-usapan na lang natin sa ibang araw? Baka kasi nabibigla ka lang sa mga desisyon mo. Sagot ko. At tama naman na mag-usap muna kami para hindi rin kami magsisi sa bandang huli. Tonyo, kung ayaw mo kong panagutan okay lang naman sa akin. Ang sa akin lang pinaalam ko sa iyo ang tungkol sa anak natin. Kung hindi mo kami matatanggap, aalis na lang rin kami dito. Padalos-dalos na desisyon ni Mirna, bagay na hindi ko nagustuhan. Mirna, aalis ka na naman. Ganyan ka na talaga. Palagi mo na lang akong iniiwan. Himutok ko. Babalik na lang kami kung buo ng desisyon mo. Anya at naglakad papalabas ng bahay. Hindi ko na siya hinabol at hinayaan ko na lang siyang mag-isip at ganun din ako. Abangan po ang susunod na part ng ating kwento. Maraming salamat po sa mga nakinig.